Mga OFW na nakakaranas ng mental health issues. Paano ba aalagaan? Bukod sa pisikal na pagod sa trabaho, lungkot at stress ang madalas na kalaban ng maraming overseas Filipino workers or OFW. Marami sa ating mga kababayan ang nangingibang bansa para sa isang pangarap lang. Ang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya, pero sa likod ng padalang pera at mga pasalubong, may mga sakripisyong hindi nakikita. Malayo sa pamilya, malayo sa kultura, at madalas mag-isa pa. Homesickness at familiarity. Ito madalas nating naririnig na iniinda ng mga kapatid nating OFW. Pero mas marami pa silang pasanin na hindi gaanong napag-uusapan. Sa katunayan, ayon sa pag-aaral, mahigit kalahati ng mga OFW migrant workers ang nakakaranas ng matinding homesickness at loneliness, lalo na sa mga unang buwan ng kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Dagdag pa rito, isang 2025 study tungkol sa mental health ng mga migrant workers sa Malaysia ang nagpapakita na 35.8% ng mga participant ay nakakaranas ng depressive symptoms at 42.2% ay nakakaranas ng anxiety symptoms habang nag-a-adjust sa bagong kultura, trabaho at environment. Malinaw na indikasyon na marami sa ating mga kababayan ang emotional at mental stress habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Hello mga ka-recruit, Jen here. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang realidad ng buhay abroad na hindi madalas na pag-uusapan. Ang homesickness, loneliness, at mental health struggles ng mga OFW. At pag-uusapan din natin kung bakit ito nangyayari at ano ba yung mga practical paraan para mas makayanan ng ganitong sitwasyon habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Para sa mga maraming OFW, ang homesickness ay hindi lang simpleng miss sa bahay. Minsan, bigla na lang itong dumarating. Yung tipong maayos naman ang araw nila or sa trabaho, pero pagdating mo pala sa kwarto sa gabi, bigla mo lang mararamdaman ang lungkot. Minsan, kahit may mga kasama ka sa trabaho, pakiramdam mo na nag-iisa ka pa rin. Ayon sa pag-aaral, sa emotional challenges ng mga migrant workers, marami sa kanila ang nakakaranas ng loneliness, emotional stress, anxiety, at hirap mag-adjust sa bagong environment. Dagdag pa dyan ang pressure sa trabaho at responsibilidad na suportahan ang pamilya sa Pilipinas. Talagang hindi madaling dalhin ang ganitong sitwasyon. At kung titignan natin ang mga kwento ng mga OFW mismo guys, marami sa kanila ang nasasabi na ang pinakamahirap na parte ng pagiging OFW ay hindi trabaho, kundi ang pagkakalayo sa pamilya, knowing din na yung mga Pinoy kilala sa family-oriented. May mga magulang na nag-aalaga ng ibang bata sa abroad habang yung sarili nilang anak ay nasa Pilipinas. May mga OFW din na nakakaranas ng Pasko at Bagong Taon na mag-isa sa ibang bansa. At may mga pagkakataon din na kahit sa simpleng video call, ramdam pa rin nila yung lungkot. So ano ba yung mga palatandaan ng emotional stress? Minsan hindi agad napapansin ng isang OFW na naapektuhan na pala ang kanyang emotional well-being. Na ito ang ilang common na signs na maaaring dulot ng homesickness or emotional stress. Madalas na lungkot, feeling lonely kahit may kasama naman sa trabaho, hirap makatulog, nawawala ng gana sa trabaho, and also guys, feeling disconnected sa paligid. Kung naranasan mo ito, mahalagang tandaan na hindi ito ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin lang, tao ka. Normal lang po na makaramdam ng ganitong emotion, lalo na kung malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. So paano ba makatulong sa sarili? Sa kabila ng mga ganitong hamon, may paraan para mas maging emotionally resilient habang nasa abroad. Netong mga simple pero malaking tulong na tips. First, stay connected with the family, regular video calls or simpleng kamustahan sa chat ay malaking tulong na din para mabawasan ang homesickness. Huwag lang po tayo tatawag kapag may kailangan tayo na pera. Kapag tatawag po yung mga kababayan natin or family natin nasa abroad, please sagutan nyo, baka meron na yung iniinda. Build a routine. Kapag may routine ang araw mo, mas nagiging organized ang isip at mas nababawasan ang stress. Find a support system. Maghanap ng mga kaibigan or OFW communities sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. Malaking tulong na po ito sa mga taong makakarelate sa pinagdadaanan mo.
Take care of your mental health. Maglaan ng oras para sa sarili, maglakad, mag-exercise, magpahinga, or gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. So mga karikrod, ang pagiging OFW ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng mas magandang kita. Ito rin ay tungkol sa sakripisyo, katatagan, at pagmamahal sa pamilya. Kung minsan nakakaramdam ka ng lungkot or stress habang nasa abroad, hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin lang, mahalaga sa iyo ang pamilya mo at ang mga taong iniwan mo sa Pilipinas. At tandaan mo rin na hindi ka nag-iisa. Kung nakarelate ka sa topic natin today, comment down below kung ano ang mga pinakamahirap na part para sa iyo while abroad at kung paano mo kinakaya ang laban ng buhay. You can comment below para again pwede din ma-apply sa ating mga kababayan. Kasi iba-iba yung mga coping natin, di ba? Malay mo, meron kang kapong OFW sa comment section na kapareho ng pinagdadaanan mo. Please don't forget to like, share, and subscribe para sa mga more OFW tips lalo na sa mga emotional well-being, career growth, and safety abroad. Hanggang next video mga karikad, paalam!